Amazing grace, how sweet. Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, kayo'y muli naririto naman sa aking programa, ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Gantimpala sa mga pinagkatiwalaan. Ano yon? Gantimpala sa mga pinagkatiwalaan. Bakit naman yan ang ating tatandaan ngayon? Sapagat ito po ay may malaking kaugnayan sa pagbasa sa susunod pong linggo sa November 19, 2023 na may pinagkatiwalaan ng mga talento o salapi at pagkatapos ng mahabang panahon ay nagbalik ang nagtiwala sa kanila at sila'y ginantimpalaan ayon sa kanilang pangangalakal ng mga ipinagkatiwala sa kanila. Kaya ano ang ating tatandaan? Gantimpala sa mga pinagkatiwalaan. Pero bago natin bigyan ng refleksyon ng atin pong pagbasa sa susunod pong linggo, bibigyan po muna natin ng daan ng ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa atin pong channel. Kaya bilang pasasalamat ay atin na po silang pasalamatan ngayon. Maraming salamat kay Joy Hornilio, salamat po sa iyo, saan ka mang bansa naroroon, thank you po. Kay Jing Ramos, maraming salamat. Kay Nympha Ay, salamat po sa iyo. Kay Sis Glenn Bagsit Fulgar, first time po niya sa aking YT. Ayan. Kay Brother Ronald Pagalyaman, maraming salamat po sa iyo kapatid. Kay Jennifer Generoso, salamat sa iyo. Kay Norberto Macaraig, salamat po. Kay Gershon Traso, maraming salamat. Kay Victor Ondivilla, marami pong salamat sa iyo. Kay Porgiaper Carbonel, salamat po sa iyong pagbalik. Kay Ricardo Bernardo Duson, salamat po. Kay Telia Cabello, marami pong salamat sa iyo. Kay Cora Hamud, salamat po sa iyong pagbalik. Kay Reynaldo Paharda, salamat sa iyo kapatid. Kay Daisy Villanueva, salamat po. Kay Brother Jacinto Pahardo, God bless sa iyo. Kay Artemio Aquino Antonio, marami pong salamat. Kay Lydia Caballero, salamat po. Kay Marchita Lastra, maraming salamat. Kay Julie Aberion, salamat po. Kay Raquel Di Guzman, salamat po. Kay Rosario Caritan, salamat po sa iyo. First time po niya sa ating channel. Kay Evangeline Quinto, marami pong salamat. Kay Jose Bacani, salamat po. Kay Wilson Gaspar, first time niya rin sa ating channel. Salamat po sa iyong pagdating. Kay Marietes Natalio ng South America, maraming salamat po sa iyo pong pagdating, first time niya. Kay Inelra Anaid, ayan, salamat po sa iyo. Pero parang binasa ko pabaliktad ito parang Diana Arlene yata ito. Salamat po sa iyo, first time niya sa ating channel. Kay Ronnie Pasqua, first time din po niya. Salamat sa iyo kapatid. Kay Minda Aguilar, maraming salamat. Kay Cyrene Ibon, salamat po sa iyo. Kay Father Hodi Kelapio, salamat po sa iyo, Father. Kay Virginia Pahalya, salamat po sa iyo. Kay Brother Nelson Domingo, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagbalik at pagtangkilik ng ating mga refleksyon. At ito po ay naway makatulong sa atin para sa pagninilay ng mga Sunday Gospel. Ang iba pong mga reading sa ordinaryong araw ay wala po time para bigyan ng reflection. Nakatutok lamang po tayo, nakapokus lamang tayo sa Sunday reflection. Kaya kung ibig po rin ninyong mapasama, wag lang po kayong mag-like, mag-comment din po kayo para mapasama po kayo sa anumang gospel reflection recording na atin pong gagawin. Maraming salamat po sa inyo. At tayo nga po ay magpapatuloy na. Ano po yung ating tatandaan ngayon? Gantimpala sa mga pinagkatiwalaan. Para lubos po nating makita, yun pong kabuuan ng ating ebanghelyo. Basahin na po natin sa ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 25, mga talatang 14 hanggang 30. At ganito po ang pagkakasaad.
Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo siya sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ano po ang atin pong pag-uusapan ngayon? Gantimpala sa mga pinagkatiwalaan. Balikan po muna natin, halos magkakasunod bawat linggo, na ang mga pangangaral at pagtuturo ng ating Panginoon sa mga tao, kasama ang kanyang mga alagad, kasama na rin yung mga taong naghahanap ng mali sa kanya, ay ginagamitan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng talinghaga. Madalas na din po nating nababanggit sa ating pong mga nakaraang gospel reflection na kaya si Jesus ay gumagamit ng talinghaga ay upang itago sa mga taong mapaghanap ng mali ang katotohanan tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit, na ipauunawa naman niya sa mga ordinaryong tagapakinig at tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghaga. At kung mahirapan man sa pagkakaintindi ang mga alagad, personal, na ipinapaliwanag ni Jesus sa mga talinghaga sa kanyang mga disipulo upang ang mga alagad ay hindi naman nakabingit sa alanganin ng mga katanungan. So, ganyan ang ating Panginoon. At madalas nga, kaya nga sinasabi niya, makinig man sila na makinig ay wala silang maririnig at hindi makakaunawa. Ang pinatutungkulan nito, ng mga salitang ito ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang mga Pariseo, Eskriba at ang mga matatandang bayan ng Israel. Ang mga kawal Romano, mga naghahanap ng kanyang kapintasan. Minsan, ginagamitan din ni Jesus ang kanyang pangangaral ng mga patalinghaga sapagkat may mga direktang katuruan
na gusto niyang ituro sa mga tao, ngunit baka hindi nila ito agad matanggap or masaktan ang kanilang damdamin, kaya sa pamamagitan ng patalinghaga. Ang Panginoon noong mga nakakaraang mga panahon ay gumagamit din siya ng mga patalinghaga para ipaalam sa kanyang mga kaaway na ito yung magaganap, kaya nga mayroon pong babala minsan ang paggamit ng talinghaga ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng talinghaga? Maikling salaysay, maikling kwento na naglalarawan ng makalangit at maka-espiritual na katotohanan na pwedeng magamit sa pagtuturong espiritual at pagtuturong moral. Maaaring ang talinghaga ay totoong nangyari or kathang-isip lang ng nagsasalita, ngunit mayroong pahatid, mayroong kalakip na aral o katotohanan doon sa kanyang patalinghagang pangungusap. At ito sa ating pagbasa ay nagbibigay muli ng babala ang Panginoon sa mga paparating na mga panahon sa kanyang makausap na ito yung magiging kaganapan. Simulan na nga po natin, gantimpala sa mga pinagkatiwalaan, pero puntahan muna natin yung mga talinghaga, yung mga karakter sa talinghagang ito. Ang taong maglalakbay dito sa atin pong pagbasa ay walang ibang tinutukoy si Jesus na siya mismo yon. Sino ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na taong maglalakbay? Siya mismo, ang Panginoong Jesus mismo. Yun namang mga tauhan na pinagkatiwalaan ng 5,000, 2,000, 1,000 na mga tauhan ay tumutukoy sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tagasunod, or sa mga naglilingkod sa Diyos, para klaro at malinaw. Yun namang salapi na ipinagkatiwala, salaping ginto na ipinagkatiwala ay tumutukoy sa literal na pananalapi, literal na salapi, literal na pera, or maaaring talento, kakayahan, o anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin, sa tao. Pwede rin na ang ipinagkatiwala na salaping ginto doon sa kanyang mga tauhan ay mga tupa, simbahan, community, iglesia, kongregasyon, assembly. Diba may mga taong pinagkatiwalaan na pamahalaan ng isang iglesia, ang isang denomination, ang isang relihiyon, ang isang samahan, ang isang community. So maaaring yun. At hindi lang yun, maaaring ang talento o salaping ginto na ipinagkatiwala doon sa kanyang mga tauhan ay mismong itong ating buhay, sapagkat totoo naman na ang ating buhay ay hindi naman ito atin at pag-aari. Ito ay ipinagkatiwala lamang ng ating Diyos. Ang tanong ay, sa paanong paraan ba natin ito ginugugol, ginagamit, pinapalago? Sa mabuti ba o masama? So, yung pangangalakal naman ng tumanggap ng salapi, yung unang tao, yung 5,000, ganun din yung ikalawa ng 2,000, hindi sila nag-aksaya ng panahon. Sila agad ay umalis at ipinangalakal yung kanilang natanggap na ipinagkatiwala sa kanila. At sa ating ng pagbasa, lumago di ba? May tinubo. Di ba? So, sa atin din pagbasa, yung pagbabalik ng nagkatiwala ng kanyang ari-arian, yung taong naglakbay, nang siya'y umalis, pagkalipas ng ilang mga panahon, siya'y nagbalik. At ito ay tumutukoy sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesus. Nang siya'y magbalik, yung taong mangangalakal, pinag-ulat niya yung 3 kanyang pinagkatiwalaan. Kaya nga tayo din sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsusulit, tayong lahat ay mag-uulat, tayong lahat ay haharap sa Kanya, titingnan yung ating performance, titingnan yung ating mga ginawa sa mundong ito, titingnan kung ano ang ginawa natin sa mga ipinagkatiwala sa atin. So pinag-ulat, kaya't ang lahat ng tao, tayo ay haharap sa Diyos upang magsulit. At sa atin din pagbasa, yung 3 pinagkalooban ng talento na hindi niya ipinangalakal, bagkus ibinaon niya sa lupa, at nang dumating yung tao na maglalakbay, na nagkatiwala sa kanya ng 1,000, sinabi niya na ito'y ibinaon niya sa lupa. At hindi lang yun, may sumbat pa siya May mga salita at pananalita pa siyang sinabi doon sa taong nagtiwala sa kanya. Kaya nagalit. Kaya ano ang ginawa sa kanya? Siya'y ipinatapon sa kadiliman. Yun hong kadiliman sa ating pagbasa, ito po yung kaparusahang walang hanggan. Kaya nga pag dumating na ang ating Panginoon, ang tao ay haharap
kung siya ba'y gagantimpalaan o kung siya ba'y parurusahan ayon sa kanyang performance na ginawa dito sa mundo nang siya ay nabubuhay pa, or kung siya'y abutang buhay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Simulan na nga po natin ang ating pagninilay. Ano ang ating tatandaan? Gantimpala sa mga pinagkatiwalaan. Una, na puntos, pinagkatiwalaan ng ari-arian. Sinasabi natin kanina na yung mga tauhan dito ay tumutukoy sa katulad mo, katulad ko, katulad natin, na mga pinagkatiwalaan ng anumang bagay na tinatangkilik natin sa buhay na ito. Ano ba ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Di itong buhay natin. Ari-arian, kayamanan, mga tao na inilagay sa ating balikat. Or kung ikaw ay naglilingkod sa isang simbahan, sa isang kongregasyon, sa isang assembly, sa isang simbahang, ikaw ang nangangalaga at nangangasiwa, ipinagkatiwala sa iyo ang kongregasyon yan. Kaya ikaw ay mayroong pananagutan pagdating ng panahon. Magsusulit tayo. So, ano yung mga ipinagkatiwala sa atin? Maaaring time. Diba? Madalas nating naririnig, tatlong tiyan eh. Time, talent, and treasure. Yung panahon natin na ibinigay ng Diyos sa atin. Saan ba natin ito inuubo? Saan ba natin ito ginugugol? Yung ating panahon. Meron pa ba tayong malaking panahon na inilalaan para sa ating pakikipagtipan, para sa paglilingkod sa Kanya? Yun namang ating mga talento, yung mga kaloob. Sa lahat ba ng ito, nababahaginan ba natin ang Diyos? Or nagagamit ba natin ang mga talentong galing sa Diyos para sa Kanya? Or napagdadamutan natin ang Diyos doon sa mga talentong galing naman sa Kanya? At totoo din naman yun minsan eh. Napagdadamutan natin ang Diyos. Bakit kapag mga handaan? Bakit kapag mga kapiestahan, kapag mga kainan, naglalaan ka ng mahabang oras, pero kapag nasa panahon ng paglilingkod at pagsasamba, kung dumating late pa, o di ba? Minsan sagad-sagad na kung dumating. So, minsan napagdadamutan natin ang Diyos ng ating oras, minsan napagdadamutan natin ang Diyos ng ating panahon. At yung ikatlo, treasure. Kung tayo ay gumasta sa mga bagay-bagay na mga aktibidades ng mundong ito na walang koneksyon, walang kaugnayan sa gawain ng Diyos, sobra-sobra yung ating paggasta. Sobra-sobra yung ating paggastos. Pero kapag patungkol na sa gawain ng Diyos, tinitipid natin ang Diyos. Diba? Pinagdadamutan natin ang Diyos. Pinagkukuriputan natin ang Diyos. Samantalang, ang lahat naman ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, hindi atin. Wala naman daw tayong masasabing sariling atin sapagkat kapag tayo umalis sa mundong ito, wala naman tayong bit-bit. Wala naman tayong dala-dala. Kahit anong laki ng yaman, dami ng pera sa bangko, maraming sasakyan, wala naman tayo maisasama pag alis natin sa bundok ito. O, di ba? Bakit natin kailangan pagdamutan ng Diyos ng ating time, talent, and treasure? So, sabi ng verse 14, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Pansinin po ninyo ha. Magkakaiba yung ibinigay na halaga doon sa tatlong tauhan niya. 5,000, 3,000, 1,000. Kasi maliwanag, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Kaya nga walang dapat na mainggit doon sa tatlo di ba? Bakit? Kasi ayon sa kanyang kakayahan. Parang ganito sa ating buhay. May mayaman, sobrang yaman, katamtaman ng buhay, mahirap ang buhay. Bakit nasa ganun silang sitwasyon at kalagayan? Kasi nga, ayon lamang sa ating kakayahan. Baka naman ibigay ng Diyos yung sobrang laking yaman dun sa taong hindi marunong gumugol, hindi marunong gumasta at gamitin lamang niya sa masama. Kaya hindi niya ipagkakaloob yun. Hindi niya ipagkakatiwala yun. So, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Alam natin ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. Siya'y umakyat sa mga alapaap, di ba? So ito yung
patalinghagang pagsasabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga tagasunod na siya'y aalis. At nang siya'y umalis, hindi niya naman iniwang nangungulila ang kanyang mga alagad. Binigyan sila ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Di nga lang yan Ipinadala pa sa kanila ang Espiritu Santo, ang patnubay, ang gabay, ang magpapalakas at magpapaalala sa kanila, di ba? Ang sasama sa kanilang panahon ng paglilingkod. So yan ang una. Ano yung ating unang pinuntusan? Pinagkatiwalaan ng ng ari-arian. Kaya una, pinagkatiwalaan. Tayo man, ikaw man, tayong lahat na naririto, ikaw na nakikinig, may mga bagay na ipinagkatiwala ang Diyos sa iyo. Wala tayong masasabing sariling atin, pinagpaguran ko ito, ako ang gumawa nito, akin ito. Wala. Ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Pangalawang gusto nating puntusan, pangangalakal. Yan. Ano yung ikalawa? Pangangalakal ng talento. Sabi ng verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto at gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay hubukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pansinin po ninyo sa atin pong pagbasa ha. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto. Kumilos agad. Nung siya'y tumanggap ng talento ng salaping ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon, hindi siya nag-blow out. Tali kayo mga kapatid, mga kasama. Mag-blow out tayo, meron akong malaking puhunan. Mag-happy-happy muna tayo. Hindi Ang sabi sa ating binasa, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yan. Hindi siya nagtambay-tambay pa, hindi siya nagpaisi-isi. Yung ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos, alam niya na yung nagkatiwala sa kanya ay nag-e-expect ng anumang kita o tubo doon sa ipinagkatiwala sa kanya. At totoo din naman yun. Kapag tayo pinagkatiwalaan ng mga taong nagtiwala sa atin, iisa lang ibig sabihin nun, nag-e-expect siya sa atin ng good performance. Nag-e-expect siya sa atin ng excellence, di ba? Nag-e-expect siya sa atin ng magandang resulta doon sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Parang tayo. O sige, wag na tayong lumayo. Ako po, kapag ako'y na-assign sa isang lugar, sa isang mission, no mga panapanahon na ako po ay naipapadala pa sa mission, probinsya man yan or international, pinipilit ko po at sinisikap na magkaroon ng good performance doon sa aking lugar na pinuntahan at pinagmisyonan. Kasi ayaw ko pong masabi na kaya ako naroroon o dahil ako'y naroroon ay para magliw-aliw. Ako po ay naroroon para maglingkod. Kung meron mang pagpasyal, ito ay secondary na lamang. Ang priority ay ang makapaglingkod sa Panginoon. Dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, naikot ko na din po kahit paano. Hindi ko man lahat napuntahan ng iba't ibang probinsya, pero Luzon, Visayas at Mindanao ay napuntahan ko. At pinipilit ko, sinisikap ko na every month ay meron po akong tinatawag na activities or programa. At sa aking nga pong huling napuntahang mission sa Albay, ay talaga namang monthly mayroon pong activities. Kaya meron akong performance report, monthly performance report, na walang makapagsasabi na tatamad-tamad ka, Brad. Kain, tulog ka lang, gala ka lang ng gala. Hindi. Meron po talagang paglilingkod. Kaya nga, kung ating titingnan, meron good result. At wala akong makapagsasabing tambay-tambay lang yan, tatamad-tamad yan. Talagang meron pong magandang resulta. So, yun yung ine-expect maaari nung pinagkatiwalaan nung 5,000, kaya agad-agad siyang kumilos at ipinangalakal yung kanyang tinanggap na talento o salaping ginto mula doon sa kanyang Panginoon. Hindi siya nagpaisi-isi, hindi siya nag-aksaya ng panahon, hindi siya naging tambay. Pero sa atin pong binasa, sabi ng verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Ano ang resulta? Doon sa ikatlo,
Itinago. Hindi ginamit yung ipinagkatiwala sa kanya. Winalang kwenta niya, winalang halaga niya yung Panginoon niyang nagkatiwala sa kanya. Di ba? Hindi niya ginamit para man lang madagdagan yung ipinagkatiwala sa atin. Halimbawa, ngayon, ikaw ay isang pastor, ikaw ay isang ebanghilista, ikaw ay isang teacher, ikaw ay isang coordinator. Paano mo ba napapalago ang samahan nyo, ang community ninyo, ang prayer meeting ninyo, ang assembly ninyo? Yan ba'y napapalago natin? Napapadami mo ba? Na i-increase ba yung bilang ng mga kaluluwang inililigtas ng Panginoon sa inyong simbahan, sa inyong chapter, sa inyong assembly, sa inyong diocese, sa inyong kongregasyon, sa inyong relihiyon, o nangongoonte? O hinahayaan na lang natin na ganyan na lang? So, walang improvement, walang nadadagdag. So, pangalawa, pangangalakal. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto na doble, nag-times 2. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto na doble din 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto. 0. Walang kinita. Bakit? Ibinaon Verse 3, sabi rito sa pangatlong puntos, ano po yung ating pinupuntusan? Gantimpala sa mga pinagkatiwalaan. Una, pinagkatiwalaan. Yan ang unang puntos ng ari-arian. Pangalawa, pangangalakal ng alin ng mga talento. Ikatlo ay ang pagsusulit. Yan, 3 pian. Pagsusulit sa may-ari. Verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Ito na po yung pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng tao haharap sa Kanya. At sa Kanyang pagdating, yung mga mabuti, yung mga mababait, saan dadalhin? Doon sa grupo ng mga tupa. Yung mga suwael sa grupo ng mga kambing. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. O, di ba? Doble, naging 10, di ba? Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting likod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Doon sa una at pangalawa na kanyang pinagkatiwalaan, ano ang dulot sa kanya? Malaking kagalakan. Kaya nga sa kanyang sobrang saya at kagalakan, ano ang sabi niya doon sa dalawa? Samahan ninyo ako sa aking kagalakan. Tayo ba, pag tayo nagagalak at natutuwa, kapag tayo ay sumasaya, talaga bang nagtatawanan lang kayo? Hindi ba't kapag ikaw ay masaya at may malaking kinita, hindi ba't dadalhin mo sila sa isang masarap na kainan, sa isang magandang pasyalan, para yung kaligayahan at kasayahang nararamdaman mo'y maranasan din nila? Maaaring ganun Kaya samahin ninyo ako sa aking kagalakan. Sa kanyang malabis na tuwa at kasiyahan, sinabihan niya yung 2 tauhan niya, halika kayo, samahan ninyo ako sa aking kagalakan. Diba? Sa sobrang tuwa at saya. So, pagsusulit sa may-ari. Tayong lahat, hindi natin maitatago. Hindi natin maiiwasan na tayong lahat ay harap sa payon. Ano ang sabi ng Hebrew chapter 9? Minsan lang ang tao mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Haharap tayo At tayo kapag humarap sa Panginoon, 2 yung magiging resulta sa ating pagsusulit. Gagantimpalaan o parurusahan. Kaya nga, pinag-ulat yung lahat ng tao na kanyang pinagkatiwalaan, lahat din tayo ay haharap at magsusulit sa Diyos. Depende ayon sa ating performance, sa ating ginawa, nakasalalay ang gantimpala or parusa. So may inaasahang bahagi ang nagkatiwala sa kanila. So yung umalis na may-ari o yung taong may-ari ng mga salaping ginto, nang siya umalis,
Hindi lang siya habang panahong siya aalis, siya magbabalik. At sa kanyang pagbabalik, nag-e-expect siya na yung kanyang mga iniwang halaga ay magkakaroon ng kita, magkakaroon ng tubo, magkakaroon ng magandang resulta. Ganon din naman ang inaasahan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya nga minsan sabi niya sa kanyang mga alagad, sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, may masumpungan pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Yun yung tanong ng Panginoon bago siya umakyat sa kalangitan Bago siya bumalik sa kanyang ama Tinanong niya ang kanyang mga alagad sa akin kayang pagbabalik, may madatnan pa kaya akong mga taong nananalig sa akin? Bakit niya kaya yun tinatanong? Kasi sa kanyang pagbabalik, ang mga tao ay magiging abala sa maraming bagay. Magiging abala sa pagkain, sa mga kasiyahan, sa pagpapayaman, at mawawalan ng puwang sa kanila ang Panginoon. Yun yung sinasabi ng Biblia. Pero sa atin, na pinagkatiwalaan ng kanyang mga talento, ng kanyang kaalaman at karunungan, ng paglilingkod, meron siyang ine-expect at inaasahan sa atin na merong magandang resulta. Kaya tayo ay magsusulit. So may inaasahan ng ating Panginoon. At panghuli mga kapatid, sabi ng verse 28, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto. Bakit? Kasi ito yung ikatlong tauhan na inilibing, ibinaon sa lupa, yung salaping ginto na wala man lang kinita at tinubo. Sino? Yung nagkatiwala sa kanya. Kaya nga sinasabi doon dapat hindi mo ibinaon sa lupa. Dapat dinala mo sa bangko para at least kahit paano meron man lang kinita. Kaya noong mga panahon na yun, uso na pala yung pagpapatago ng pera sa bangko na may interest may tubo, di ba? So sabi ng verse 28, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Walang silbi. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Kaya nga meron pong reward and judgment sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kagaya po ng binabanggit natin kanina, minsan ang mga patalinghagang pangungusap ng ating Panginoon sa kanyang mga kausap, sa mga taong nakikinig sa kanya, isang babala, isang pahiwatig na magaganap pagdating ng panahon. Hindi ito hula, ito isang propesiya na pwedeng mangyari at totoong magaganap sapagkat nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoon. Kaya nga sa kanyang pagbabalik, tayong lahat ay haharap at tayo ay hahatulan ayon base sa ating mga ginawa o performance dito sa lupa, dito sa mundong ibabaw. Kung tayo ba ay naging effective, mabisa na mga naglilingkod sa Kanya, or mga tamad at tatamad-tamad na mga naglilingkod sa Kanya na pawardi-wardi, paisi-isi lang. So mayroon pong reward and judgment. Sinasabi natin kanina, yung kadiliman dito na sinasabing doon siya dapat itapon, ay mananangis at magngangalit ang kanyang ngipin. Ito ay tumutukoy sa kaparusahang walang hanggan. So ano ang ating pinag-uusapan? Gantimpala sa mga mapagkakatiwalaan. Unang puntos, pinagkatiwalaan. Tayo ay may mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat nating ito ay gamitin, paunlarin, palaguin, pasaganahin. Kung sa spiritual na kaloob man, ibinigay yan at ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, hindi para sa ating sarili. Maliwanag ang sinasabi ni Pablo sa Korinto na yan ay para sa kapakinabangan ng iglesia, ng community, para palakasin ng isa't isa. Pangalawa, pangangalakal ng talento. Ito ay gamitin natin. Ang isang gulok o itak daw, kapag hindi ginagamit, pumupurol, nabubungi, nawawala yung talim. Pero ang isang itak daw, habang siya'y ginagamit, tumatalas, tumatalim. Parang bola din. Kapag ang bola, kahit anong mahal, kapag yan ay hindi mo ginamit ng matagal na panahon, magbibitak-bitak. Pero habang ginagamit mo, tumitibay, lalong gumagaling, lalong humuhusay. So ganun din, tayo ay dapat magamit yung mga talento, time, treasure, buhay natin, responsibilidad natin, dapat kumilos agad.
pangangalakal ng talento. Pangatlo, pagsusulit. Tayong lahat ay magsusulit at haharap sa Panginoon. Sa ayaw at gusto natin, hindi natin ito matatakasan, tayo haharap sa ating Panginoon. So ito yung pagsusulit. So maraming salamat po sa atin pong pagninilay, at kung kayo naman po ay napagpala, huwag nyo naman kalimutan na mag-like and share na din syempre. At kapag ito yung na-share ninyo sa mga taong sa inaakala ninyo yung makakatulong sa kanila, pag sila ay napagpala, ikaw din ay pagpapalain. Huwag nyo rin kakalimutan na kalimbangin yung bell icon dyan. Piliin nyo po yung all para anytime na meron po akong bagong upload, maa-update po kayo. Ang akin lamang kung palaging masasabi, hayaan po natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye, and I love you with the love of the Lord. Ama, sa ginawa mo, hinandog mo. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood, at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din, at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send